Nagpadala ng mensahe ang Iran para sa Estados Unidos kung saan sinasabi nito na ang anumang pag-atake ng mga Israeli laban sa Iran ay makakatanggap ng unconventional response na tatarget naman sa mga infrastruktura ng Israel. Sa isang exclusive remarks sa Al Jazeera, sinabi ng isang opisyal ng Iran noong Huwebes na ang kanilang bansa ay nagpadala ng mensahe sa US. Ito ay sa pamamagitan ng Qatar at nag-a-address sa tumataas na tensyon sa rehiyon matapos ang mga missile attack ng Iran laban sa Israel. Sa mensahe, sinabi ng Tehran sa Washington na ang yugto ng unilateral self-restraint ay natapos na. Idinagdag din na ang individual self-restraint ay hindi umano nagsisecure sa kanilang national security requirements. Ayon din sa opisyal, binigyang diin din ng indirect message na ang Iran ay hindi nagnanais ng regional war. Noong Miyerkules, nangako ang Israel na tutugon matapos magpaputok ng two-wave ballistic missile attack ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa mga military at security targets sa Israel. Sinabi ng Iran na ang missile attack noong Martes ay bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel sa kinubkob nitong Gaza Strip at Lebanon. Dagdag pa dito ang pagpatay sa mga pangunahing opisyal sa Hezbollah at sa mga Palestinian group na Hamas. Ayon naman sa Israeli Army, ang humigit kumulang 200 projectiles ay hindi naman nakapagdulot ng casualties dahil karamihan sa mga missile ay na-intercept. Samantala, ang US naman ay patuloy pa rin sa paulit-ulit nitong pangako na susuportahan nito ang kanilang kaalyadong bansa na Israel. Ayon pa sa ilang ulat mula sa Al Jazeera, sinasabing ang mensahe daw ng Iran na ipinadala sa US ay tila tugon sa mga komento ni Pangulong Joe Biden noong Miyerkules kung saan sinabi niyang may karapatan ng Israel na tumugon sa ginawang missile attack ng Iran. Sinasabi na ang pahayag na ito ni Biden ay kakaiba sa pahayag ng White House noong nakaraang Abril nang tinarget ng Iran ang Israel. Binalaan kasi ng White House noon ang Israel na huwag na itong gumanti sa pagtarget sa kanila ng Iran. Ayon pa sa report sa Al Jazeera na ang mensahe ng Iran ay maaaring may dalawang kahulugan. Maaaring ang ibig sabihin ay ayaw nilang gumawa ka ng anumang hakbang. Maaaring sinusubukan nilang pigilan iyon o maaaring isa itong babala. Kung saan kapag kumilos ang kalaban, ang kanilang magiging tugon dito ay maaaring magiging mas malaki. Breaking news. Ang mga airstrikes ng US target ang ilang mga cities across Yemen. Nagsagawa ng mga pag-atake ang United States military sa ilang lungsod sa Yemen capital Sana'a at sa key port city ng Hodeidah. Ayon sa US Central Command, CENTCOM, ang military command responsible sa US forces sa Middle East ay nagsagawa ng mga pag-atake sa 15 target ng Houthi sa Iranian-backed Houthi-controlled areas sa Yemen. Ayon sa kanilang pahayag sa X noong Biyernes, 4 strikes ang tumama sa Sana'a at 7 ang tumama sa Hodeidah, ayon sa Houthi-run na Al Masirah TV. Iniulat din ng mga tagapagbalita mula sa AFP News Agency ang malalakas na pagsabog sa parehong lungsod. Ayon sa Al Masirah, ang mga pag-atake sa Hodeidah ay tumama sa airport at sa Kataib area na may Houthi-controlled military base. Ang mga footage sa social media na napatunayan ng fact-checking agency ng Al Jazeera ay nagpakita ng malaking plumes of smoke mula sa mga pag-atake sa Hodeidah. Hindi bababa sa isang strike ang tumama sa Damar Province at naganap ang mga air raid sa Baida Province, southeast of Sana'a, ayon sa Houthi Media Office. Sinabi ng CENTCOM sa kanilang post sa X, isinagawa ang mga hakbang na ito upang protektahan ang freedom of navigation at gawing mas ligtas at mas secure ang mga international waters para sa mga US, coalition at merchant vessels. Idinagdag na ang mga strikes ay naganap bandang 1400 GMT. Muling nagsagawa ng mga pag-atake ang Washington laban sa mga target ng Houthi sa Yemen simula January bilang response sa mga atake ng grupo sa mga barko sa Red Sea at Gulf of Aden. Sinasabi ng mga Houthis na ang kanilang mga pag-atake
ay nakadisrupted ng maritime traffic sa globally important waterway, ay itatarget ang mga vessels na linked sa Israel at intended na mag-signal ng solidarity with Palestinians at opposition sa Israel's war sa Gaza. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Sa taong 2049, gusto ng China maging top economic at military superpower sa buong mundo. Pero may malaking problema. Nakasandwich ito sa likod ng mga isla na hindi pabor sa foreign policy ng China. Ang mga isla na ito ay pwedeng maging base para pigilan ang kanilang commerce at pilitin ang military forces nila na bumalik sa coastline ng China. Dahil sa vulnerability na ito, nag-invest ang China ng malaki sa kanilang missile force at pinalakas ang kanilang navy. Pinalawak nila ang kanilang naval fleet at ngayon may 3 aircraft carriers na sila at may paparating pa na pang-4. Hindi pa sinubukan ng China na putulin ang kanilang pagkakakulong sa loob ng First Island Chain. Pero nagpakita na sila ng lakas sa militar at in-fortify ang mga sea lanes sa loob nito. Dahil sa increased militarization ng China, kumilos naman ang US sa pamamagitan ng Freedom of Navigation Operations o FONOPs para i-challenge ang territorial claims ng China at pigilan silang makamit ang local supremacy. Pero paano kung ang isa sa mga FONOPs ay biglang pumalpak at magresulta sa naval battle sa South China Sea? Dito napapasok ang tanong, ano ang itsura kung susubukan ng US Navy na palubugin ang isang Chinese aircraft carrier? Ganito ang senaryo. Isipin na winter na ng 2025. Patuloy na tumataas ang tensyon sa South China Sea dahil sa mga Chinese ships na nakikialam sa mga barko ng Pilipinas sa loob ng kanilang exclusive economic zone na kinikilala ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Lumalaganap na ang mga banggaan sa pagitan ng mga barko ng China at Pilipinas sa nakaraang taon dahil sinusubukan ng China na palabasin ang Pilipinas sa kanilang teritoryo. Maaaring magsimula ito sa isang maliit na pangyayari. Isang bangkang pangisda ng Pilipinas ang napapalapit sa Scarborough Shoal. Ayon sa UN CLOS, bahagi ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sinakop ng China ang shoal noong 2012 at kinontrol nila ito simula noon. Noong mga nakaraan, binangga na ng mga barko ng China ang mga Pilipinong bangkang papasok sa lago ng shoal. Pero sa pagkakataong ito, mas agresibo sila. 2 barko ng Chinese Coast Guard ang nagpabagsak sa bangkang pangisda ng Pilipinas na nag-udyok ng reaksyon mula sa Philippine Navy. Bilang tugon, pinalakas ng People's Liberation Army Navy o PLAN ang kanilang patrol sa mga lugar na tinatalo ng Manila mula sa Beijing. Merong Mutual Defense Treaty ang Pilipinas at Estados Unidos at nag-host pa ang Pilipinas ng ilang American military bases para ipakita ang suporta sa kanilang kaalyado. Nagsagawa ang US Navy ng isang FONOPs na daraan malapit sa Spratly Islands. Isang Arleigh Burke-class destroyer ng Navy ang mamumuno sa operasyon. Tulad ng inaasahan, sinundan ng plan ang American destroyer na napalapit na sa loob ng 10 miles mula sa mga artificial islands ng China. 2 Type 054A frigates ng China na alerto dahil sa tensyon sa Pilipinas ang sinubukan hadlangan ang barko ng Navy at sa pagkakataong ito, hindi na naiwasan ang banggaan. Parehong nagturuan ang 2 bansa. Sinabi ng China na nilabag ng US ang kanilang teritoryo habang iginiit ng US na nilalabag ng China ang International Maritime Law. Dahil sa tumataas na tensyon, nagpadala ang China ng isa sa kanilang aircraft carrier kasama ang battle group nito sa area. Pero hindi lang ang China ang may ganitong hakbang. Nagpadala din ang US ng isang carrier group nila doon. Nandyan na rin sa ilalim ng tubig ang mga submarines ng parehong panig. Dahil sa militarisasyon ng limitadong espasyo na ito, mas tumataas ang posibilidad ng aksidente at isa na ang mangyayari. Ayon sa International Maritime Law, bawal gumamit ng armas, mag-jam ng signals o makipag-recon ang mga military vessels. Dahil naroon ang US Navy para igalang ang international law at iwasan ang mas malaking komprontasyon, sinusunod nila ang mga batas na ito kahit pa nagiging vulnerable sila.
Hindi rin gusto ng China ang isang komprontasyon, pero iba ang layunin nila. Gusto nilang pahinain ang international law at patatagin ang hawak nila sa South China Sea sa pamamagitan ng pananakot sa ibang bansa. Nagpapakita ng lakas ang Chinese carrier sa pagpapalipad ng mga J-15 Flying Sharks. Sa kabila nito, nananatiling alerto ang US Navy. Nagpalipad din ng mga aircraft ang mga fortified islands ng China bilang suporta. Pero madaling na-track ng advanced radar at early warning systems ng US Carrier Group ang mga kilos na ito. Habang papalapit ang mga Chinese aircraft sa mga US Navy vessels, halatang walang kasanayan ang kanilang mga maneuver kumpara sa kalmadong paghahanda ng mga Amerikano para sa anumang agresyon. Dahil sa mas superior na defensive systems ng US ships, napilitan ang mga Chinese na muling mag-isip ng kanilang plano. Isa sa mga barko ng China ang nakialam at nagpakawala ng HQ-16A surface-to-air missiles sa mga Super Hornets. Bagamat hindi kasing advanced ng US Navy missiles, nagdulot ito ng kalituhan at nasira ang isa sa mga Super Hornets, habang ang iba ay napilitang umatras. Lumapit na rin ang ibang kaaway na aircraft. Nagpalipad naman ng FA-18 Super Hornets ang US Navy bilang dagdag sa kanilang mga routine patrols. Sa kasamaang palad, tulad ng dati, nagkaroon na naman ng aksidente at may banggaan na nangyari sa pagitan ng mga aircraft. Dahil sa takot na maapektuhan, isa sa mga Chinese pilot ang nagpakawala ng missile. At mula noon, nagsimula ang air-to-air combat. Lumala pa ang sitwasyon. Ang mga Super Hornets na abala sa air-to-air engagements ay iniwasan ng Chinese ships. Alam nilang may paparating na reinforcements na armado ng ship-destroying capabilities. Ang kakayahan ng US Navy na mabilis mag-adjust ay siguradong ma-eliminate ang anumang surface threat kapag dumating na ang tamang assets. Ngayon, ang objective ng US Navy ay malinaw. Kailangan nilang sirain ang planned aircraft carrier bago pa lumala ang casualties. Sa puntong ito, tiyak na nakikipag-usap na ang mga diplomats ng Washington at Beijing para pahupain ang tensyon. Pero hindi pwedeng asahan ng commander ng carrier group na mabilis ang magiging resulta ng diplomatic talks. Sa sitwasyon, ang proteksyon ng kanilang mga sailors ang top priority. Sa kabutihang palad, nakahanda na ang American carrier para dito dahil sa mga tensyon sa lugar. May mga Super Hornets na nasa standby na at armado ng RGM-84 Harpoon anti-ship missiles. 2 squadrons ng mga ito ang handang lumaban. May isa pang squadron ng Hornets na nakaalerto at handang i-arm ng anti-air o anti-ship missiles sa loob ng 1 oras. Ang mga Hornets ngayon ay tumatarget sa mga nangungunang barko ng China gamit ang kanilang Harpoon missiles. Lumilipad ang mga missile malapit sa waterline ng barko sa subsonic speed. Kahit na ilang Harpoon missiles ang mapipigilan ng Chinese ship SAMs, surface-to-air missiles, napakarami pa rin ang ipinalipad ng Hornets. At kahit iilan lang ang tumama sa waterline ng barko ay sapat na para palubugin ito. Hindi bababa sa isa sa mga forward-deployed Chinese ships ang lulubog. Samantala, ang natitirang J-15s ng China ay sasalakayin ng mas maraming Super Hornets at pipilitin na umatras o pabagsakin sa air-to-air combat. Sa puntong ito, lilipad na ang squadron papunta sa Chinese carrier. Ang China ay nag-deploy ng malaking squadron ng kanilang mga eroplano, kabilang ang mga J-15 at mga land-based aircraft tulad ng J-11 at J-16 para labanan ang mas superior na US aircraft. Armado ang mga ito ng PL-15 missile na may mahabang range at mataas na bilis, pero kulang sa versatility na dala ng well-tested na AMRAAM ng US. Kahit hindi pa laganap ang AIM-260 JATOM, ang superior na tactics ng mga American pilot at ang advanced na electronic warfare systems ng US Navy ay nagpapawalang bisa sa advantage ng PL-15. Ang lakas na inaasahan ng China ay nagiging parity lang sa pinakamahusay na sitwasyon. Pagkakita nila sa Super Hornets, agad silang nagpapaputok. Napasok sa alanganing sitwasyon ang mga American pilots. Sa tingin, kailangan na nilang mag-evasive maneuvers agad. Pero ang mga ito'y highly trained
naval aviators. Alam nila na kailangan nilang lumapit hanggat pwede para mabigyan ng maximum kinetic energy ang kanilang missiles at maging mas epektibo. Kaya magpapaputok sila bago mag-evasive maneuvers. May mga kahinaan ang PL-15 missiles na mabilis na na-exploit ng mga veteranong American pilots. Ang mahabang range ng missiles ay nagpapabawas sa energy nito at sinabayan pa ng tactical maneuvers ng US pilots. Kaya hindi naging epektibo ang PL-15. Ang advanced countermeasures ng Super Hornet at ang mas makapal na hangin sa mababang altitude ay lalong nagpahina sa performance ng missile. Dahil dito, minimal ang damage sa American aircraft habang malaki ang pagkalugi ng poorly coordinated Chinese forces. Marami sa mga eroplano ng China ay armado ng PL-12. Pumasok ito sa serbisyo noong 2005 pero ginawa noong panahong ang China ay hindi pa gaanong advanced militarily. May range lang itong 70 hanggang 100 kilometers. Super Hornets na armado ng AMRAAMS ang mag-outshoot sa mga missiles na ito at malamang na wala silang matatalo sa laban. Ang Super Hornets ay may advantage din sa kanilang radar systems. Marami sa mga Chinese aircraft ang malamang hindi alam na na-target na sila hanggang sa mag-activate ang radar ng AMRAAM malapit sa kanilang flight path. Pero ang unang confrontation na ito ay hindi agad magre-resulta sa pagkatalo ng Chinese aircraft carrier. Kulang pa ang momentum para maabot ito. Habang nagpapatuloy ang initial battle, magpapalipad pa ng mga fighter aircraft mula sa Hainan Island ang China para i-reinforce ang kanilang mga kasamahan. Mag-take off din ang mga H-6 bombers para magbigay ng dagdag na firepower para subukang sirain ang American carrier. Sa puntong ito, magiging vulnerable ang US Navy dahil marami sa kanilang Super Hornets ang nagamit na ang kanilang mga payloads at kailangan bumalik sa carrier para mag-rearm. Pero may ilan pang Super Hornets na mananatili sa paligid para magbigay ng forward presence. Habang bumabalik ang mga naunang aircraft para mag-rearm, handa na rin ang natitirang Super Hornets sa carrier na lumipad. Bawat isa ay may dalang hindi bababa sa 9 na air-to-air missiles. Pero kailangan nilang mag-take off bago pa makalapit ang Chinese aircraft. Ang E-2D Hawkeye AWACS aircraft sa lugar ay nagbigay na ng babala sa captain ng carrier tungkol sa paparating na malaking bilang ng kaaway na lalong nagpabilis sa proseso ng pag-rearm at pag-launch ng Super Hornets. Mabilis na lilipad ang mga ito papalayo sa American carrier para harangin ang mga Chinese aircraft. Sa kasamaang palad, ang Hawkeye ay nawasak ng mga Chinese missiles. Kaya ang American aircraft ay kailangang umasa na lang sa ibang sources ng impormasyon. Magiging pinakamalaking air battle ng modernong panahon ang labanan ng mga squadrons mula sa American carrier laban sa mga Chinese land at sea-based aircraft. At ang dami ng missiles na lilipad sa himpapawid ay hindi pa nakikita sa kasaysayan. Pero kahit wala na ang Hawkeye, magiging well-informed pa rin ang mga American aircraft. Ang FA-18 ay may ANA PG-79AE sa radar na madaling mag-track at mag-lock ng multiple targets. Sa laban, disadvantage ang Chinese aircraft dahil sa kakulangan ng advanced radars. Marami sa kanilang eroplano tulad ng J-11 ay gumagamit pa ng mas lumang PL-12 missiles, kaya mas maraming casualties sa kanila kumpara sa mga Amerikano. Pagkatapos ng labanan, ubos na naman ang missiles ng Super Hornets. Kaya kailangan nilang bumalik sa carrier na mas magiging vulnerable ngayon dahil kakaunti na ang natitirang American aircraft. Malaking bentahe ng China ang malapit na supply lines, habang ang US ay nakadepende lang sa mga resources na mayroon na sa lugar. Kailangang magpadala ng US ng supplies mula sa libu-libong milya, samantalang mabilis na papalitan ng China ang mga nasirang aircraft mula mainland. Ang mga barko ng China ay nasa range na rin at magpapaputok ng YJ-18 cruise missiles na sa final approach phase ay pinapataas ang bilis hanggang Mach 3. Lumilipad ang mga ito malapit sa waterline kaya mas mahirap silang pabagsakin at mas malaki ang damage kapag tumama.
Magpapalipad din ng anti-ship cruise missiles ang mga Chinese bombers mula sa mainland kasama ang YJ-83K, kapartner ng YJ-18 na pinaputok mula sa barko. Ang YJ-83K ay mas mabagal, nananatiling subsonic at may 190 kg high explosive warhead. Magko-complement ang dalawang klase ng anti-ship missile. Ang escort ships ng American carrier ay magpapaputok ng SM-6 surface-to-air missiles para harangin ang paparating na Chinese projectiles. May range ang mga missiles na ito na 370 kilometers, kaya ideal sila para puksain ang mga projectiles mula sa malayo. Maraming volleys ng mga missiles ang ipapalipad para harangin ang Chinese missiles at aircraft, at mataas ang chance ng matagumpay na interceptions. Pero mauubos din ang mga ito sa harap ng napakalaking Chinese volley at kailangang gumamit ang carrier escorts ng ibang measures. Ang mas maikling range na RIM-162S missiles ay papasok sa aksyon. May operational range ang mga ito na 50 kilometers at bilis na Mach 4. Ngunit may iba pang problema dahil hindi lang ito ang mga projectiles na kailangang harapin ng American Carrier Group. Ang DF-21D anti-ship ballistic missiles ay ilulunsad mula Hainan. Ang mga missiles na ito ay may range na 2,150 kilometers at may 600 kg high explosive warhead na may bilis na Mach 10. Mahirap itong intercept pero may SM-2 missiles ang escort ships bilang bahagi ng Aegis weapon system na nasa Ticonderoga class cruisers at Arleigh Burke class destroyers. Ang mga interceptor na ito ay may ceiling na 24.4 kilometers, range na 185 at bilis na Mach 3.5. Ang ulan ng mga interceptors na ito ay may mataas na chance ng tagumpay laban sa karamihan ng mga Chinese cruise missiles. Gayunpaman, may ilan pa ring tatama at mas maraming ballistic missiles ang darating. Ilan sa mga American ships ay mawawasak dahil sa sobrang daming missiles. Hindi maiiwasan ang ganitong senaryo. Ngunit kahit na may advantage ang China sa distansya, may malaki rin itong kahinaan. Ang mga surface ships ng China ay binubuo ng mas maliliit na barko tulad ng mga frigate at corvette. Kaya naman, malaki ang agwat nito sa US Navy pagdating sa tonnage. Ang mga barko ng China ay hindi kasing tibay. At ang mga Super Hornets na armado ng harpoons ay sisirain ang ilan sa mga escort ng Chinese carriers. Lalo pang lalala ang sitwasyon ng China. Dahil may isang Seawolf-class nuclear attack submarine ang Amerika sa lugar na ngayon ay gumagalaw na. Ang mga nuclear submarines ng Amerika ay hindi madaling sirain gamit ang missiles at mas tahimik kaysa sa mga submarino ng China. Ang American submarine ay pumosisyon at nag-launch ng mga Mark 48 guided torpedoes laban sa ilan pang Chinese escort ships, pati na rin ang mga Harpoon missiles patungo sa Chinese carrier. Na-detect at na-intercept ito ng escort ships pero may susunod pa. Samantala, ang mga Chinese missiles ay tumama sa American ships na nagdulot ng pinsala sa American carrier. Ngunit ngayon, nasa himpapawid na ang mga Super Hornets kasama ang isa pang sandata, ang F-35B, habang ang mga Hornets ay nakikipaglaban sa mga Chinese escort ships. Ang mga F-35B ay armado ng AGM-158 Long Range LRASM. Ang LRASM ay may range na 370 kilometers at mahirap i-detect ng radar. Bagamat malayo na ang China sa aviation at radar, mas advanced pa rin ang Amerika sa stealth at countermeasures. Habang nakikipaglaban ng Hornets sa Chinese missiles at fighters, lumapit ang F-35s. Pinili nilang huwag gamitin ang missiles sa pinakamalayong range para magkaroon ng mas maraming energy sa pag-atake. Inilunsad ng mga F-35 ang missiles mula sa 60 kilometers at mabilis na umalis. Na-detect ng Chinese carrier ang F-35s pero stealthy ang missiles. Ang LRASM, gamit ang artificial intelligence, ay lumusot sa electronic warfare ng kalaban at tumama malapit sa waterline ng carrier. Lumulubog ang Chinese carrier at ang natitirang Chinese aircraft ay kailangang bumalik sa Hainan dahil nauubusan ng gasolina. Samantala, ang mga Super Hornets at F-35s
ay nagpunta sa Pilipinas dahil wala na silang carrier na mababalikan. Ilan sa mga F-35s ang napabagsak matapos ma-detect. Sa labanan, libu-libong mandaragat at piloto ang namatay o nasugatan sa magkabilang panig. Mahihirapan ang mga diplomat ng Washington at Beijing na maiwasang maging mas malawak na digmaan ang labang ito. Ipinapakita ng senaryo na hindi pa kaya ng militar ng China pantayan ang US sa direktang labanan. Ang kakulangan ng China sa stealth at radar technology ay magiging malaking kahinaan nito. Mas madali ring talunin ang mga escort ships ng China na mas magagaan at kaunti ang armas. Gayunpaman, mas mapanganib na ang puwersa ng China ngayon dahil sa home field advantage at mga missiles nito. Bagamat natalo ang Chinese carrier group at marami sa kanilang barko ang lumubog, marami ring American ships at eroplano ang nasira, kabilang ang isang carrier na inaasahang marerecover pa. Sa ngayon, ang advantage ng US sa stealth at submarine warfare ay nagbibigay pa rin ng edge, pero patuloy ang arms race sa Indo-Pacific.